Ayan po sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Siyempre, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Lalong higit na ligtas kayo dito sa mga mambubudol na mga demonyong mga politikong ito. Ayan po at ang bibigyan lang po natin ng kaunting talakay. Itong sinasabi po ni Kimbo, yung po bang kongresista dyan na laging naka-Pilipinyana, tapos yung mga damit naman niya ay para mga kortina at lalo tuloy lumalabas yung pagiging mukhang daga nito. At yun na nga po, at ang sinasabi nga po niya ay kailangan daw po niyang protektahan yung kanyang tatay dyan sa Kongreso na kung saan po ay si Speaker. Ay, tatay pala niya si Speaker. Ayan. At kaya ganun na lamang po ang pagtatanggol ito sa kanyang tatay daw ay siguro ito ay maaring malaki-laki, makapal-kapal yung natanggap nitong budget. Di ba? Kaya marapat lamang daw na itagtanggol niya yung kanyang tatay na si Speaker nga. At sana ang sinabi kasi dapat niya, sinabi ay kailangan namin ipagtanggol ito dahil ito ang nagbibigay sa amin ng limpak-limpak na salapi. Dapat ganon. At sasabihin mo pang tatay mo, kailan ba nangyari yung mga anak mukhang daga, tapos yung tatay halimbawa ay kanggaro, mukhang kanggaro, paano nangyari yon? Ito na naman yung kongresistang ito. Hindi na naman nag-iisip. Imaginin mo, ang lutong na sinabing ko, hindi ko na po maipi-play, sabi ko, yung mga video dito. Kasi nga po, sabi ko, hindi ako marunong mag-insert. So, siguro na panood naman po ninyo yan sa mga ibang vlog na sinasabi nga niya na kailangan nila ipagtanggol yung kanilang tatay. Eh kasi nga, ang lalaki ng mga nakukulimbat dito ng mga budget ito, natural, pagtanggol nga naman nila. Kaya lang, yung sasabihin mong tatay mo, ay hindi mangyayari, ikaw mukha kang daga, itong si tatay mo na pinagtatanggol mo ay mukhang kanggaro. So, malabo. Nakakatawa, talagang nakakatawa na talaga kayo. Lahat na kayo, parang, di ko alam kung mga kingkoy kayo, mga kingkoy kayo dyan sa kongreso eh. At ang sa akin lamang po rito, ay di ko alam kung ano utak meron na kayo. Sa bagay, talagang nagre-reveal din na itong mga ito eh. Dahil hindi na nila alam yung kanilang ginagawa. Aburido na sa buhay. Kawawa naman. Sino ba naman, ikaw ba naman yung masaksakan ng karayom dito sa lalamunan na maaburido ka nga? Kung ano-ano na lang yung lalabas sa bunganga mo. Kaya kung ito, mga ito, alam nila na once na nagpa-doktor itong mga ito at nagkaroon ng komplikasyon ito, diretso ito. Kaya mga aburido ito, kagaya nito si Butod ito, aburido. Kaya naman wala nang matino na pumapasok sa utak nila dahil sige nga kayo ang tatanungin ko mga kababayan. Ikaw ba naman, kahit nga lang yung may salugsog lang yung kalingkingan mo, hindi ba talagang aburido ka? Parang wala ka sa matinong pag-iisip. Ha? May kasabihan nga tayo, sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. Ay ano pa kaya ang dinaramdam mo yung meron kang nakapasak na karayom dyan sa lalamunan mo, aba ay maaburido ka nga. Anyway, talaga sinabi ko na sa inyo na gagawin ko miserable ang buhay ninyo. Hanggat nagpapasasa kayo ng pagnanakaw, pinagnanakawan nyo ang mga taong bayan.
At nagiging resulta ang paghihirap naman itong ating napakaraming walang masaing na kababayan natin. Hindi rin ako titigil dito na gagawa ng eksperimento. So ramdam ko na yung may mga iba na yung utak kasi nga may nararamdaman sa katawan. So ang dito po sa may nag-comment din po diyan kung bakit nga daw nga wala pang nangyayari doon sa nilagyan natin ng karayom. Di ba? Maliwanag naman po yung sinabi ko na hindi naman po nakamamatay yon. Yung inilagay nating karayom, hindi po nakakamatay. Ulit-ulit ko po sinasabi yan dahil ayaw ko pong pumatay. Mayroon po ako takot sa Diyos, kaya ang gagawin lang po natin, maglalagay lang tayo ng parang maging buryong sila sa buhay nila. Yung ba namang lulunok ka ng pagkain mo, hindi ka makalunok. Mainit lagi ang ulo mo. Kung ano-ano na yung hindi ka na makaisip na mabuti. Kaya yung sinasabi ko nga, na hindi naman po tayo demonyo na para pagpapatayin itong mga ito. Maliban na lang kung tanggapin nila yung hamon ko, na magpatayan kami dyan sa Lunita, ayun yung talagang patayan. Pero yung gagawa tayo nang wala naman silang kalaban-laban, hindi po natin gagawin yon. Ang pwede lang natin gawin yung either lagyan lang sila ng tinik sa lalamunan at marami pang iba. Yung mangati yung bilat ng smuggler dyan na si Butod. Ganun lang pwede natin gawin. Yung bang tipong wala ka nang gawin kundi mangamot ka na lang ng mangamot at o di kaya dito yung hindi ka na makakain, halos na ang hirap-hirap mo makalunok. So yun lang ang pwede natin gawin. At yun naman ay tried and tested na po yan. At marami naman po tayong ginawa niyan na hanggang sa hindi na nila matiis, nagpa-doktor na sila, ay nung nagkaroon ng komplikasyon, ayun, nagbiyahe na, bumiyahe na forever. So hindi ko na kasalanan yon dahil hindi naman ako ang gumawa nun. Komplikasyon na ang gumawa nun. Ganun lamang po yun. At muli po ang aking panawagan sa aking mga, lalo na po itong mga subscribers ko, na huwag na po kayong tumaya ng luto. Wala po kayong kapag-asa. Dahil hanggat, sabi ko nga, hanggat nandyan si Mel Robles, nakawatan na ito. Wala po. Sila lang din po. Ang baka mainggan nyo kayo dun sa mga lumalabas sa advertisement na ito si ganun nanalo. Baka po mainggan nyo kayo. Huwag na po. Tigilan na po ninyo yan dahil hanggat ito ay ang administration na kawatan na ito. Wala po kayong maaasahan na. Hanggat nandyan yung Butod na yan, na asawa nito si Andres Disaya na ito, wala na po kayong pakapag-asa pa. Kaya yun po lagi ang aking paalala. At sobra ko po kayong mahal. Kaya ganun na lamang ang aking paalala na dapat sana mamahinga na lang ako. Pero hindi, at gusto ko pong maiparating sa inyo itong announcement ko na ito. At ulit-ulitin ko po ito sa inyo, hindi po ako magsasawa. Kahit sabihin nyo na isa akong sirang plaka, ay ulit-ulitin ko pa rin po. Kasi marami pa rin po tayo mga kababayan na hindi nakakaintindi. Ganon din po sa ating mga OFW. Alam ko po maraming nanonood na mga OFW natin. Ganon din po. Huwag din po kayo magpabudol doon sa project na yan daw kuno ni Bagong Lipunan, yung Kaloy Roy. Huwag po kayong magpapabudol dyan at sigurado pong budol yun. Unang-una, bakit kayo mag-i-invest ng pera ninyo at ang sasabihin ay pag uwi ninyo, pag nag-progod na kayo, mayroon kayong madudukot. Kasiraan po ng ulo yon. Sira lamang po yung ulo na mag-i-invest sa mga ganong katwiran. Alam niyo po ba kung bakit? Ay bakit ko pa ipagkakatiwala yung pera ko doon sa isang taong hindi ko naman kilala?
O, di ba? Eh, bakit hindi ko na lang ipunin o ilagay ko na lang sa bangko yung pira ko? O, di pag-uwi ko, may madudukot ako. O, marami pong kanyan. Marami pong mga taong mapagsamantala. Dahil, sabi ko nga, ito yung nauuso po kasi yung budol. So, wag po kayong sumama sa agos ng mga pangbubudol. Dahil minsan na po tayo nabudol. Huwag na po nating ulitin. At maliban dyan, napakarami pa rin po. Hindi lamang po rito kay Bagong Lipunan. Marami pa rin po yung mga sabihin na mga invest na ganyan. Sa una, hindi ba? Padadamahin kayo. Sige, mag-invest kayo ng 100,000. 20% agad or 30%. Imagine mo, laki. Pero, una hanggang 2 bisis lang, padadamahin ka hanggang sa nakapag-additional ka na ulit ng another investment na yon. Kaya nga po, di ba, ang dami-dami nagre-reklamo na ganito, umabot na sa ganito kasi nung una, talaga naman mayroon nakatanggap naman talaga ako ng payout. Nung una lang yun. So, lalo na po ito kay Bagong Lipunan at ito po ay wag po kayong maniwala dyan. Dahil tingnan niyo yung tao. Ito lang karakter nito, palaaway. Hindi ba't lahat ay inaway na niya, yung lahat ng mga vlogger, inaway na niya. Ako lang ang hindi pa inaaway. Pagka inaway naman ako, palulubuhin ko na agad yung bayag niya. Para mayroon siyang bayag sa ilalim, mayroon pa rin siyang bayag dito sa pisngi niya. Di ba parang mukhang bayag? Yung pisngi dito. Kaya hindi ako maaway-away niya. Anyway. Kaya, ganun na lamang din po ang aking pagtatanggol dito sa mga OFW natin. Baka mayroon po ako yung pong mga nakaraang video ko. Nakalagay naman po dyan nasabi ko naman po sa video ninyo na napakarami po tayo natulungang OFW. Magmula doon sa medical, hanggang sa placement pay, hanggang sa pagdating nila doon, lahat po yan ay natulungan natin. Pero, pag hinahamon ko kayo, kung may lumabas man diyan na OFW na natulungan ko at nagsabing humingi man lang ako ng kahit na anong pabor, no, wala po akong hininging pabor. Katunayan, marami po yung mga nagsisimagbalikan na rito. Kung hindi po ako nagkakamali, mga nasa baka more or less nasa 20 na po yung mga nagsipag-uwian na natulungan ko. Sabi ko nga, magmula sa medical, pamasahin nila pag-a-apply, hanggang sa pag-alis nila, allowance pa rin yan. Binigay ko lang po yan. Kasi tulong ko po ngayon sa kanila. Alam niyo po ba, magsalita po yung OFW na natulungan ko. Lahat po yan. Pag dumarating sila rito, mayroon silang pasalubong sa akin. Kung ano-ano po yung mga pasalubong, either chocolate yan, sapatos yan, o kung ano-ano pa, relo yan. Lahat po yan sila, may mga pasalubong sa akin. Pero ito po ang sasabihin ko, ni isa po doon, wala po akong tinanggap na kahit na isang pirasong chocolate. Wala po. Bakit? Ang lagi ko pong sagot sa kanila, ibigay nyo na lang yan doon sa mga kamag-anak ninyo, asawa ninyo, or sa tatay ninyo. Kagaya nga po yung may nagpasalubong sa akin ng relo at isang box ng chocolate. Nung tinanong ko, buhay pa ba yung tatay mo? Opo, ilang taon na? Nasa 45 po. Ganyan. Yung relo na yan na instead na ibigay mo sa akin, ibigay mo lang sa tatay mo. At maging yung chocolate, hindi po ako tumatanggap. Ngayon, ito pong, marami pong nakakapanood dito na OFW. Alam ko po yan. Mag-comment lang po dyan. Pagka mayroon pong nag-comment dyan,
kahit na isa lang na ang sinasabi hindi totoo itong sinasabi ko, na pinasalubungan nila ako rito ng sapatos, pinasalubungan nila ako ng chocolate, pinasalubungan ako ng relo, ay tinanggap ko. Tingnan po natin kung may magko-comment yan. Sigurado po ako, walang magko-comment na tinanggap ko yung mga pasalubong nila sa akin. Wala po. Kasi nga, yun po ang stand ko. Kasi ang katwiran ko po, kaya po mangingibang bansa yung mga yan. Dahil walang-wala po dito. Lalo na kung ito lagi ang gobyerno natin nabangag, wala pong maasahan nga. Yun po. Kaya napakarami natin mga kababayan ang nangingibang bansa dahil sa kahirapan dito sa atin. At bibili sila. Baka hindi po ninyo alam, yan pong mga OFW natin dito, talagang sunog kilay po yung mga yan. Pupunta sila doon sa isang bansa na hindi naman sila sanay sa sobrang lamig, pero tinitiis nila. Hindi naman sila sanay na magkudkod ng inidoro or ano pa man. Pero pinipilit nila para sa pamilya nila. Yun po yun. Kaya ang lagi ko pong sinasabi sa kanila, lahat po ng mga tinulungan kong mga OFW, yun pong lahat ng mga sumunod sa mga lahat ng payo ko, 100% po masasabi ko, successful po sila. Doon po siguro sa mga 200, more or less 200 na natulungan nating mga OFW. Siguro mga 3-4 lang doon yung mga sumuway doon sa mga pinayo ko. Yun po yung hanggang ngayon gumagapang pa rin sa kahirapan. Dahil nga po hindi sa pagsunod, hindi nasunod, hindi sinunod yung mga ipinayo ko maganda sa kanila. Sabi ko nga po, lahat yun, the rest, lahat po magaganda ng buhay. At alam niyo po ba ang inspirasyon ko sa kanila, ang nakakapagbigay lang sa akin ng kasiyahan or ika nga yung pagiging mataba yung puso ko, hindi po doon sa pasalubong nila, kundi doon sa sinasabi nila sa akin, Sir, salamat. Kung hindi ikaw, hindi na bago ang buhay namin. Yan po lahat ang mga sinasabi nila. One time nung nagsabay-sabay silang nagkita-kita rito, kasi ang sinasabi ko, huwag wawalain yung communication nila sa isa't isa. Nung one time na nagsabay-sabay sila rito, mga 5 yata sila nagsabay-sabay na umuwi dito. Sumugod sila dito sa akin. Pero wala na silang dinala na kahit ano. Kasi alam nila hindi ko tatanggapin. Alam nyo ang daladala nila, yung pagpapasalamat sa akin. Yun lang. Kaya sabi ko, ingatan ninyo yang mga pirang kinikita ninyo. Ingatan ninyo para sa ganun ang sinasabi ninyo para sa pamilya at para sa sarili ninyo. Huwag yung may nanligaw lang sa inyo, may mga asawa kayo, naligawan lang kayo doon, hindi na kayo nakatiis ng pangangati. Pumatol kayo. Ayun sinasabi ko. Pumatol. Yun pala pinatulan niya, may asawa rin, may asawa rin siya dito. Pumatol. O anong nangyari sa kanya? Hinut-hutan lang siya ng hinut-hutan. Sabi ko nga, yung mga hindi sumunod sa akin, sa mga payo ko, yun yung patay gutom pa rin hanggang ngayon. Ganun pa man. Ay, tanggap naman niya yung sinasabi kong ganun sa kanya. Pupunta rin dito. At one time, na second chance niya, humingi pa rin sa akin ng tulong. Pinagbigyan ko pa rin. Pero sabi ko,
last na itong pagbibigay ko ng tulong na ito sa iyo. Pag hindi ka pa nagbago, wala na akong magagawa doon. So, siguro naman ay binago na niya yung mga mali niyang ginawa nung una. At nakita naman niya yung naging resulta ng mga hindi pagsunod sa mga payo ko. Ako naman po kasi, hindi naman ako pwedeng magpayo ng ikasasama ng tao. Lahat ng ipinapayo ko yun, lahat yan ay ikabubuti ninyo. Ganun lamang po yun. At never in my life na mayroon tumanggap ako ni anumang sintabos. Speaking of tumanggap pala, ay ito po pala, nalilimutan ko lang pong sabihin pala. Mayroon po akong, bagamat hindi po live ito, video po ito, hindi po live streaming ito, ay mayroon po akong nakita na parang nagpadala ng $5 yan, nag-send ng $5. So, hindi ko naman po alam yun na nabasa ko lang po doon sa comment. Huwag po ninyong gagawin yan. Huwag po. Kayong mga OFW, alam ko naman yung mga tinulungan ko hindi magpapadala ng gano'n kasi alam nila na hindi ako tatanggap. Huwag po ninyong gagawin yon. Bagkos ipunin po ninyo. Kung meron po kayong pamilya, may anak kayo, ipunin po ninyo para pag-uwi ninyo, o kung hindi man, may ipadala kayo, pambili ng chocolate ng mga anak ninyo. Huwag po ninyo ang gagawin sa akin na magpapadala, hindi po. Ayaw ko po. At lagi po ninyong tandaan, yung lagi ko pong sinasabi rito, na kahit kailan hindi ko na po kailangan ng pera. Katunayan, hindi na po ako humahawak ng pera. Natapos yung mga building na mga pinatayo ko, 10 building yan. Walang sumayad na pera sa akin. Kasi ayaw ko na nga po. Kundi, siyempre, may tao ako. Mayroon akong kahira dyan or tao. Pero sasabihin nyo na hawak akong pera, hindi po. Kaya nga po, yun po yung paulit-ulit ko na sobra-sobra na po yung binigay sa akin ng ating Panginoon. Sobra-sobra na po. Kaya nga po, in-stop ko na yung project ko kasi sabi ko nga sa inyo, matanda-matanda na ako. In-stop ko na yung project ko hanggang doon na lang. Maliban doon sa mga nagde-develop ako ng mga private resort ko na para mayroon akong pasyalan parot parito kung saan man ako magawi. Yun na lang po ang dinidevelop ko. At yung po mga naman dyan, yung mga gamit sa kumpanya, tapos na po lahat. So, yun po ang, yun po bang isang patay gutom na ako nga po yun, nakagaya ko, na naranasan ko ang hindi kumain. Yun po ang pinagpapasalamat ko lagi sa ating Panginoon dahil sobra-sobra naman yung ibinigay niya sa akin. Talagang bumubulwak. Kaya nga po, yung mga ipinapatayo kong mga kumpanya na yan, kagaya nga po yung sinasabi ko, yung solar na yun, yung 10 building na yan. Tapos na po lahat. So, ang ginagawa ko na lang ngayon ay nandito, kaharap ko kayo. Kinakausap ko kayo para paalalahanan. At para lang po malaman ninyo, mayroon pa rin po akong 300 na estudyante na pinapag-aral. Kung inyo pong panood yung sinasabi ko dati na yung mga nag-aaral ng pulis yan sa Police Academy, napakarami po yan na mga sinusuportahan natin para maging pulis, maging alagad ng batas. Pero sinisigurado ko na sinasabi ko, huwag kayong padadala dyan sa mga utak kawatan at hayaan ninyo na ang magbigay ng programa sa inyo ay ang ating Panginoon, hindi yung mga officer ninyo na sasangkot kayo dyan sa mga kung ano-anong mga kabulastugan. Yan lang lagi ang sinasabi ko. So, awa ng Diyos, yung mga nandyan na, may mga pulis na dyan kung saan-saan na destino. Awa naman ng Diyos, hanggang ngayon wala ako nababalitaan. At, kung naman,
every now and then naman may tumatawag sila sa akin at ang tawag pa nila sa akin lulo na nga ang tawag sa akin. Kasi imagine mo, so, lulo na ang tawag sa akin. Lolo, ingat ka lagi dyan at kami naman dito okay lang, sabing ganyan at bagamat mahirap ay kailangan naming mapagtiyagan. Ito na yung trabaho at ito na rin yung binigay mo sa amin na mga profession namin, pag-iingatan namin. Yan ang tama, sabi ko. Minsan natatawanan lang ako pag tumatawag sila ng lolo. At minsan nga nagtatanong pa kung kumain na raw ba ako. Sabi ko, huwag niyo akong alalahanin, sabi ko ganyan. At ako naman sanay na hindi kumain. Ito pa pala. Samantalahin ko na kasi ngayon ko lang naisip. Noong Pasko, ito, nung Pasko na lang ang pag-uusapan natin. Maniwala kayo sa hindi. Nandito sa lamisa ko, Paskong Pasko yun, pansit canton at saka kape. Yun ang kinain ko lang. Ganon din sa bagong taon. Bakit nga po ganon? Kasi po nahihiya ako sa sarili ko mismo. Bakit nahihiya ako sa sarili ko? Kasi nga po alam ko na napakarami po nating mga kababayan ang walang makain, walang masaing. Tapos ako kakain ako ng kung ano-anong kaldereta dyan o ano pa mang mga napakasasarap na pagkain. Tapos biglang may papasok sa utak ko yung mga kahit pa paano natutulungan natin na talaga namang kitang-kita ko na wala silang makain. Yun po ang hindi ko masikmura. So, pero hindi po pagtitipid sa sarili ko yon. Dahil kung gugustuhin ko naman, bakit ba hindi? At isang tawagan ko lang, may tatawagan lang ako, nandiyan yung pangapagkain ko. Pero hindi po hindi po ganun ang style ko. Hanggat nakikita ko at biglang pasok sa utak ko yung mga napupuntahan po namin ng mga team ko, na pagkasabi ko, pagka binuksan mo yung kaldero nila na makikita mo talaga yung parang isang linggo na yata na hindi nalalapatan ng sinaing yung kaldero nila doon Kaya actually ko na po yan, taon-taon naman po yan, hindi ako naghahanda sa sarili ko. Lalo't mag-isa lang ako. At makakakain ka ba kung ikaw lang mag-isa? Di ba? Plus, ang iniisip mo, yung mga kababayan natin. Mas maganda pa ngayon iba yung mga malalapit na ito, yung mga nadaanan ko. Mas maganda pa nga yung mga nabibigyan ko ng tulong na kahit paano, dahil ng Pasko at bagong taon meron akong binigay na para pagsalasuluhan nila. Pero ako, wala akong pinagsaluhan dahil sabi ko nga nag-iisa lang ako. So, yun po. Ganun po ako. At sabi ko nga po, hindi ko mayroon akong pambili. Sige ng sige. Nahiya po ako sa ating Panginoon. Ganun lamang po. So, kaya isa rin po siguro yung sa sikreto kung bakit naging 175 years old ko na dahil hindi ako naging sugapa sa mga litson na yan, kung ano-ano mga kwan. Ako naman mayroon akong nilagang kamute, yung talbos ng kamute, tapos mayroon akong pritong tilapia. Sold na sa akin yun, talagang ang saya-saya ko na noon. Hanggang ngayon po, ginagawa ko yun. So anyway, mahaba na po tayo. Basta lahat po kayong mga OFW, mahal na mahal ko po kayo. Ganon po dito sa lahat po ng aking mga subscriber din at lalong higit dito sa mga bago nag-subscribe. Salamat po sa inyo ng marami. At huwag po ninyong kalilimutan na bawat upload ko ng video, lagi po ninyong pindutin ang like para sa ganoon ay makarating po dito sa kinauukulan itong mga video kong ito. At hindi muna ako tumira dahil pinapahinga ko na muna yung puso ko dahil baka masobrahan naman ako at
mangisaya na lang ako rito. Kaya iniwasan ko na muna ang mag-topic ng politiko. Ayan po, at maraming salamat po sa inyo at pakaingat po kayo.